Ang Mateo 5:16 ay nagpapaalala sa atin sa ating tinanggap na liwanag kay Kristo. Ang buhay natin ay dapat maitalaga sa pagbibigay ng liwanag sa mga tao nang sila man ay may talaga ang kanilang buhay sa pagpupuri at pagdakila sa ating Diyos. Ang pagiging buhay na patotoo ay hindi po yan kwento. Hindi po yan mga salita lamang. Ito ay uri ng pamumuhay. It's a lifestyle sa mga Kristiyano. Buhay na palagi ang nakikitaan tayo ng ating pananampalataya at gawa na nagpapaningning sa liwanag ni Kristo. Paano po ba mapagliliwanag si Kristo sa ating mga buhay? Meron pong tatlong bagay na nais kong dalhin sa inyo ngayong gabi. Mga tatlong uri ng kaparaanan na aking ibabahagi sa inyo. Yan po ay ang tayo ay mabuhay ng may integridad. Pangalawa, sa pamamagitan ng mabubuting gawa, at pangatlo, pagbabahagi ng Ebanghelyo. Mamuhay ng may integridad. Ang sabi po sa 1 Pedro 2:12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos, upang kahit na kayo'y kanilang tinaratangan ng masama, makita nila ang iyong mabubuting gawa at magpuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdanaw. Sa ating araw-araw na buhay, dapat tayong nakikitaan ng integridad, katapatan sa Diyos. Hindi lang sa gawain sa simbahan, sa iyong pagdalo dito, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung ikaw ay isang estudyante, sino po ba dito ang estudyante? Taas mo natin ang kamay. Students. Meron po ba students dito? Marami. Bakit nandito sila lahat? Meron pang isa doon. Well, kung ikaw ay estudyante, dapat ang iyong buhay na patotoo ay nakikitang napakaganda such that hindi ka nangongopya. Amen. Ako pumangopya. Students. Ako po ay estudyante, ang akala ko mali ay ang nangongopya. Akala ko okay nang magpakopya. Ako po ay may dalawang napagtapos ng engineering sa kakakopya sa akin. And well, of course, mga ano po yun mga working students, laging tulog sa klase. Kaya pag nag-exam, nandyan sila lagi sa aking tabi. Pero, ang estudyante, paano ka mamimigay ng tracts, gospel tracts sa iyong mga kaklase kung alam nilang nakakapangopya? Di ba? Paano ang iyong patotoo, ang iyong buhay na patotoo? Kung ikaw naman ay negosyante, dapat patas ka lalo na sa iyong manggagawa. Tama ang sweldo, tama ang benepisyo, maayos at ligtas ang kanilang kapaligiran. Kukwento ko po sa inyo, may kaibigan ako Sabi ko, bakit hindi mo dagdagan yung sweldo ng mga empleyado mo? Sabi ko sa kanya, ay hindi pwede. Kasi malalaman nilang malaki ang kita ko pag dinagdagan ko sweldo nila. Well, sorry po sa mga empleyado niya, wala silang chance na madagdagan ng sweldo. Kung tayo po ay empleyado, sino po dito ang employed? Nakikipagtrabaho po tayo. Raise your hands. Yan. Wow, madami po nakikipagtrabaho. Ang Kristiyanong empleyado, please know, ang Kristiyanong empleyado, kahit hindi ikaw ang pinakamagaling, dapat ikaw ay number 1 sa pagmamalasakit. Amen. Amen. Number 1 ka sa pagmamalasakit sa iyong kumpanya. Paano po ba yun? Pag yung ilaw ay hindi ginagamit, papatayin ko, makakatipid sa kuryente. Kung ang aircon, wala namang tao nakasindi, papatayin ko din yan para hindi lumalaki ang gastos. Ang gripo tumutulog, ihigpitan ko. Hinihigpitan mo na ayaw pa rin. I-report mo yan para yan ay magawa. Ikaw ay nagmamalasakit. Na ikaw na empleyado sa inyong kumpanya ay hindi ka araw-araw nag-uwi ng roll of toilet paper. Amen. Na tuwing uuwi, or nag-uwi ka ng bond paper, pwede ka na magbukas ng office supplies sa iyong bahay. Hindi yan gawa ng isang mananampalataya. Paano ang iyong buhay patotoo sa boss mo kung lagi kang absent? Sinishare mo sana siya, kaya lang ang
Ang naiisip ng boss mo habang kinakausap mo siya at habang binubuksan mo yung Bible, ang iniisip niya ay yung trabaho mong hindi mo natatapos. Di po ba? Kailangan nating maging huwaran sa ating mga pinagtatrabahuan para sa ating buhay na patotoo. Ang ating pamumuhay ng tama at tapat ay napakalakas na impluensya sa ibang tao. What they see in us, ang ating kilos, ang ating gawa, even yung ating pananalita na nagpapabuti sa ating buhay na patotoo para kay Kristo. Sa Biblia po, sa Lumang Tipan, si Haring Dario, si Daniel noon ay balak niyang gawing pinuno. Nagtalaga siya ng 120 mga parang regional na leaders sa kanyang bansa at balak niyang gawing tagapamuno nila itong si Daniel. Siyempre, may kontrabida, di po ba? Sa Daniel 6, talatang 4, ang sabi po, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit, wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kanyang tungkulin. Wow! Ganyan po ang isang Kristiyano saan man siya naroroon. Sino man ang pinaglilingkuran, sino man ang pinagtatrabahuan, walang maibintang sa kanyang negatibo. Matapat sa kanyang tungkulin. Kuminsan po ang mga Kristiyano, mga huwarang Kristiyano, nagrereklamo sila. Pastor, ba't ako sa trabaho ko, laging ako na lang ang inuutusan ng boss ko. Basta may bagong project, kagad-agad ako ang tatawagin sa akin binibigay. Well, alam niyo po bakit? Kasi kayo ang napagkakatiwalaan. Amen. Sa tuwing inuutusan ka ng iyong amo, ibig sabihin may tiwala siya sa iyo na magagawa at mapangyayari ang kanyang ipagagawa. Then you have a good living testimony. Hindi mo maanyaya sa church ang iyong nanay kung hindi kanya mautusan. Mga kabataan, you cannot invite parents to church kung alam nilang matigas ang inyong ulo o tamad ka sa bahay. Hindi ka makapag-alok ng Bible study sa office dahil lang sa nahihiya ka kasi palagi kang absent. Diba? Absent ka ng absent. Hindi ka makapag-open ng care groups sa iyong mga empleyado kahit ikaw ang boss dahil sobra at grabe kang kung sila'y pagalitan mo. Kailangan po natin ng buhay na patotoo. Ang mga tao pong nakapalibot sa atin, binabantayan po tayo. Pinagmamasdan tayong maigi. Ba, Kristiyano pala siya. Sige nga, tingnan natin. And what they see, kung ano makita nilang kilos natin, galaw natin, buhay natin, yan po ang ating patotoo. Buhay na patotoo. Gawin po nating maganda ang ating testimony. Pangalawa po, sa pamamagitan ng mabuting gawa, na nagiging mabuti ang ating patotoo. Sabi po sa Efeso 2:10, sapagkat tayong kanyang nilalang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na noon pamanguna ay itinalaga ng Diyos upang gawin natin. Himay-himayin po natin yung talata. Ang sabi po, we are His workmanship. Ang paglalang sa atin ng Diyos hindi po mass production. Hindi po tayo factory na, ayan, gumawa ko ng 1,000 kagaya ni Pastor Gilbert o 1,000 kagaya ni Brother Noel. Hindi po. Individual po iyan. Parang artist na may kani-kaniyang canvas tayo at nilalang tayo ng ating Panginoon. Na kaya't mahalaga po ang bawat isa sa atin. We are distinct. Magkakaiba po tayo. Ang sabi po, created in Jesus Christ. Ang mananampalataya, ang ating pagkakilanlan, sa ating pagtanggap kay Kristo, ang ating pagkakilanlan ay sa ating Panginoong Jesus. Na bago na tayong nilalang, tulad ng sinabi na ikalawang Korinto 15:17. Ang kay Kristo ay bago at tayo nakikilala sa ating pagiging kay Kristo o sa ating pagiging Kristiyano. Sabi po ng talata, for good works, upang iukol ang buhay para sa mabuting gawa. Hindi po tayo nandito sa mundo
Basta niyo po yung mga nasa paligid ninyo, hindi po sila nandyan para ma-display lang. Hindi po iniraraos lang ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi rin naman para makita nilang lahat ang magagandang tanawin. Hindi tayo nandito sa mundo para malasahan natin ang lahat ng sarap o maranasan ang lahat ng inyong nais sa buhay. Of course, meron yan sa buhay sa mundo. Pero ang higit na mahalaga ay yung paggawa ng kabutihan dito sa mundo. Hindi ito kaparaanan ng ating kaligtasan. Nililinaw ko po. Ang paggawa natin ng mabuti ay hindi yan ang daan na tayo ay maligtas, kundi yan ay bunga ng ating pagkaligtas. When we receive salvation, ang pagligtas natin ng Panginoon, out of that ay nagbubunga yan, umaapaw yan ng gawang kabutihan. Kusang lumalabas mula sa ating pananampalataya kay Kristo ang ating bagong buhay kay Kristo. Sabi po, which God prepared for us beforehand. Na bago pa man, inihanda na ng Diyos yung mabuting gawa na dapat gawin natin. Bago pa man, handa na lahat yan. Bago ka pa kumilala sa ating Panginoong Hesus, meron ng espesipikong plano ang Diyos sa iyong buhay, in your life, na gagawin niya para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, as believers, as followers of Christ, lahat ng nagawa niyong mabuti at ginagawa niyong mabuti, yan ay instructions coming from the Lord. Hindi po yan kusang nanggagaling sa inyo. That is from God, na alam niya na ang anak kong ito, sa kanyang pagkilala sa akin, ito ang kanyang mga gagawin sa kanyang buhay, sa kanyang pananatili sa mundo. Para ang ating buhay na patutuo ay maging isang mabuting patutuo. Minsan po tinatanong natin, ba't ba ako? Sino ba ako? Well, kapatid, ikaw ay nilalang ng ating Panginoon. And as a believer, as a follower of Christ, you are a child of God. Para saan naman ako? Ba't ako nandito? Well, mula po sa talata, para sa paggawa ng kabutihan. Kung ganoon, kung tayo ay nilalang para sa paggawa ng kabutihan, example, kung meron kang ballpen, ang ballpen ay panulat, di ba? At kung yung ballpen na yan ay ginagamit mo at ayaw sumulat, walang lumalabas na sulat. Wala siyang halaga. Kung ikaw ay isang cellphone at hindi mo magamit pang tawag, anong halaga ng cellphone na ito? Kung ikaw ay poso, nakakita na po ba kayo ng poso, yung pag ginaganon, may lumalabas na tubig, na kung kahit anong hataw mo sa poso ay walang lumalabas na tubig, hindi yan poso. If ang purpose mo sa iyong buhay is such and such, at hindi yan nangyayari sa iyong buhay, ano ka? If the Word of God, which is the truth, ang sinasabi sa atin, tayo ay nalalang para tayo ay maglingkod, na tayo ay mag-serve then. And if we do not serve, pag hindi tayo gumagawa ng mabubuti sa ating buhay, we're not living our purpose. Para tayo yung ballpen na ayaw sumulat, tinatapon sa trash can. Wala kang value dahil yung dapat na ginagawa mo ay hindi mo ginagawa. Yung cellphone na gusto mong pantawag, puro inis ang tatanggapin ng tao sa iyo dahil hindi mo ginagawa. In the same way, tayo, as we are created by God in His image, after His likeness, na tayo ay kanyang hinugis sa kanyang wangis, para gumawa ng mabuti. Then, brothers and sisters, if hindi tayo namumuhay para sa paggawa ng mabuti, we're not living, we're not serving our purpose in life. Napakalaking kawalan sa atin. Hindi tayo nagkaroon ng liwanag dahil sa mabubuting ginagawa natin. Kundi tayo ay nagkaroon ng liwanag from Christ, our Lord. Tayo ay nagkaroon ng liwanag, and out of that light, nagpasimula po tayo sa paggawa ng kabutihan dito sa mundo. Ito ay kapahayagan ng kabutihan ng pagmamahal ng Diyos
Dahil sa Kanya ito galing at tayo ay nagiging buhay na patotoo para kay Kristo. Amen. Amen. Ang mabubuting gawa ay mula sa Diyos, pinapagawa sa atin, pinapaabot sa tao for His glory and His glory alone para sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Ano man ang gawa po ninyo, if that brings light to the name of Jesus, yan po ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. All for His glory. Ang pangatlo, para sa isang mabuti, magandang buhay na patotoo, our living testimony, ibinabahagi natin ang Ebanghelyo. Ano nga ba ang Ebanghelyo? Simple put, ang Ebanghelyo, Jesus came, Jesus died, Jesus rose again, na sa Kanyang pagkamatay, pagkabangon na muli, ako'y tumanggap ng aking kaligtasan. Na kung sino man sa Kanya'y sumampalataya, hindi mapapahamak, buhay na walang hanggan ang ating tinanggap. Praise God! Buhay na walang hanggan. Ano po ba ang may tatapat sa tinanggap nating kapatawaran? Sa tinanggap po nating kapayapaan sa buhay? Sa ang inyo po bang posisyon, ang inyo po bang, kung kayo'y popular, ang inyo po bang kasikatan, ang inyong impluensya, ang inyong kisig o ang inyong ganda o kayamanan na meron kayo, all of these things, mahalaga po yan. But they're nothing compared to this wonderful blessing of grace at pagpapala at biyaya na tinanggap natin sa ating Panginoon na tayo ay mailigtas at tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. For us to have life, eternal, everlasting life, ito po ay sapat na para ating ipagpasalamat sa Diyos for 1,000 years, ang sabi po ng awit. Yes, ang ating tinanggap ay so great na every given moment na tayo ay nandito sa buhay, we should be rejoicing. Ay, kalungkot na. O kalungkot po. Palapakan po natin ang Panginoon. No, we are supposed to be rejoicing with what God blessed us with. It's so huge. Hindi natin maarok, hindi natin mayakap kung gaano itong binigay sa atin ng ating Panginoon. Lahat po ng mga bagay sa mundo, of course, mahalaga sila. They're part of life. Pero malalahanin nyo, part of life. Hindi po yan ang life. Ang kabuhayan is kailangan sa buhay. Pero hindi yan ang buhay. Yung iba, kung sila'y maghanap buhay, hanggang hanap patay ang kanilang paghahanap buhay. You put everything into it. Ang iyong lakas, ang iyong oras, lahat ng meron ka, ilalagay mo sa iyong paghahanap buhay. But what is that? Of course, kailangan yun. Alam niyo po na nasabi ko na ito before. Ang iyong trabaho, ang iyong business, ang iyong ginagalawan ngayon, alam niyo, ibinigay sa inyo ng Diyos yan para magamit niyo sa inyong paglilingkod, para magamit niyo sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa ating lahat. Ang ating tinanggap ay sapat na, and what you have now are things na inilaan ng Diyos para sa iyo. Pastor, okay na kami. Bakit kaya, Lord, binibless pa kami ng mas marami ng Panginoon? Isipin mo, kapatid. Hindi dodoblehin ng Diyos ang iyong kinikita from 10 years ago para mas marami lang ang iyong makain. O hindi dinodoble ng Diyos ang iyong kinikita sa negosyo para mas marami kang magastos sa nais mong gawin. No. God adds these things to your life para masustain o mapalago mo pa ang iyong paggawa ng kabutihan. Because that is the sole purpose of a Christian kung bakit siya nandito. Para gumawa ka ng mabuti. Otherwise, dadaling ka na lahat ng Panginoon sa langit. Amen? Di ba mas masarap sa langit? Otherwise, doon na lang tayo sa langit. Pero, recognizing how important and how huge itong binigay sa ating biyaya ng Panginoon, bakit napipigilan po tayo ng pagbabahagi ng Ebanghelyo?
Bakit hindi natin yan? Bakit hindi tayo excited lagi na ipamalita ang ating pananampalataya, our faith? Ang title po, ang theme po ng ating ng 21 days is Truth Unbound. Di po ba? Nang sinasabi niya, ang katotohanan ngayon ay malaya. Pinalaya ang katotohanan. And ang katotohanan na yan is the truth that you now know is in you. Ano ba ang katotohanan na yan? That Jesus is Lord, He saved me, He died for me, at ako'y may buhay na walang hanggan. That's the truth na tinanggap natin. Ang sabi, unbound, na malaya siya dapat. Pero, pagkaman sinasabing malaya, if that thing that we know, na alam nating tinanggap natin, remains silently inside of us, na nandito lang yan sa atin, na yung magandang balitang yan ay hindi lumalayo sa iyo, hindi man na ipapasa ng 1 metro ang layo sa iyo, hindi makalabas sa iyo ang katotohanan na yan. I'm telling you, brothers and sisters, ang katotohanan sa inyo ay nakakulong hanggang hindi siya na ibabahagi sa iba. Ang marami po, ang sabi nila ay, nahiya ako, pastore. Si Pablo, ang sabi niya sa Roma 1:16, hindi ko ay kinakihiya ang magandang balita. Sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Ipahayag ang Ebanghelyo at ito'y mahalaga dahil ito ang ating pagiging isang buhay na patotoo. Hindi natin dapat ikahiya ang pagsasalita tungkol kay Jesus at sa kaligtasang kanyang inaalok sa atin. Ang ating tapang sa pagbabahagi ng mabuting balita ay maaaring magbigay ng inspirasyon. When we speak about Jesus to other people, baka, there's a very good chance na hanapin nila ang tagapagligtas na ito at makilala at makatagpuan ang buhay na Diyos para sa kanila. Pastor, takot po kasi akong mapahiya kaya hindi ko masyadong ibinabalita. Ikalawang Timoteo 1:7, sabi po, sapagkat ang Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kaduwagan, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mahihiya na magpatotoo tungkol sa Panginoon o sa akin na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa hirap, alang-alang sa mabuting balita, ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Takot tayong makantsawan, takot tayong iwasan na ang mga kaibigan na, remember, alalahanin po natin, when we offer the gospel to other people and they reject you, they reject us, hindi po tayo ang kanilang rinireject, kundi ang ating Panginoon. Our role is to deliver the message. Ipaalam natin, ipabot natin sa kanila. How they respond to it, ito po ay gawain ng banal na Espiritu. Ang kanilang rinireject, ang kanilang sinusuway ay ang ating Panginoon. Yes. Pastor, isa pa, takot ako, baka matalino yung makausap ko, hindi ko siya masagot. 1 Corinthians 1:18, sapagkat ang mensahe ko tungkol sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Yes, matalino sila maaari, pero kung tunay silang matalino, kailangan bukas sila. Bukas ang kanilang pag-iisip, bukas ang kanilang puso upang ito'y kanilang matanggap. If not, hindi iyon sa kanila o hindi sila handa. Pero mga kapatid, wala pong imposible sa ating ginagawa ngayon gabi-gabi. Walang imposible sa panalangin. Amen. Wala pong imposible. Kahit gaano ka i-reject ng iyong ipinapanalangin o ng iyong sinasabihan patungkol kay Jesus. Lahat po niyan in the snap of a finger, sa tamang kapanahunan ng ating Panginoon, ay kikilos ang banal na Espiritu, and this person na pinapanalangin natin ay maaaring kumilala at tumanggap sa Panginoon. Amen. Kaya po yung unang prayer point natin is pasimulan nating
manalangin para sa nais nating makakilala sa Diyos. Ayaw natin makasalungat ng marami. Galatia 1:10. Ngayon, sinisikap ko bang makuha ang pagsang-ayon ng mga tao o pagsang-ayon ng Diyos? Kung sinusubukan ko pa rin magbigay lugod sa mga tao, hindi na ako lingkod ni Kristo. Kung ayaw mong maupindi yung iba, ayaw mong salungatin ang iba, paano naman ang bilin sa iyo ng ating Panginoon? Mas pinahalagan po natin ang gusto ng karamihan, yung gusto nilang naririnig na pagkukwentuhan, kaysa alam nating gusto ng Diyos na ikwento natin sa kanila. Mas sinusunod natin matanggap ang pagsang-ayon ng karamihan kaysa katotohanan na dala ng mabuting balita. Alalahanin natin ang Ebanghelyo ay hindi lamang magagandang turo. Hindi lang po yan good ideas o suggestions na gustong ipaalam ng Diyos sa mga tao. Ito po'y kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. For salvation, that people be saved. Huwag nating hayaang mapigilan tayo sa paghahayag nito para sa kaligtasan sa kapahamakan ng mga taong inilalapit ng Diyos sa atin. Yes, mga taong inilalapit ng Diyos sa inyo. Bakit ka na-assign sa opisina na yan? Para malapit ka sa mga taong nais niyang abutan ng mabuting balita. Bakit ka na-destino doon? Bakit ganito ang naging nature ng business mo? Dahil ang lahat ng taong nasa paligid mo, where you are, saan man, kailan man, anumang panahon, anumang sitwasyon, yan po ang oportunidad na inilagay sa inyo ng Diyos na maabutan mo ng mabuting balita. Ang ating mga buhay ang araw-araw ay naghahayag ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng pamumuhay ng marangal at tapat, tayo ay nagiging buhay na patotoo sa biyaya ng Diyos. Kahit naharapin natin ang mga puna, kantsaw ng iba, ang ating patuloy na paggawa ng mabuti na may integridad ay maaaring magdala ito upang maluwalhati ang Diyos at higit na makilala ang ating Panginoon. Gawin po nating layunin. Ipamuhay natin ang ating pananampalataya sa bawat pakikisalamuha. Probably this week may nakilala kayong bago. You met somebody. Bakit kaya ninyo nakilala yan? Business venture, may dalang opportunity, may guess. Ang hula ko po diyan, pinadala ng Diyos sa inyo ang tao na yan para masabihan niyo siya patungkol sa ating Panginoong Yesus. Kasama po lagi iyan. Dahil lahat niyan, the God conspires with everything around us. Kasabwat lahat yan. Sineset up lahat yan ng ating Panginoon. And for us, anong kailangan? We step up. Tumugon tayo, sumunod tayo sa pinapagawa sa atin. And then, higit na madami ang makakakilala sa ating Panginoon. Colosas 3:17. Ano man ang iyong ginagawa, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. Let your life be a living testimony. Ito'y patuloy na paghahayag, pagpoproklama ng mabuting balita ng Ebanghelyo sa mga buhay ng tao, and then, by the power of the Holy Spirit, as He works in the lives of these people na inyong nakalapit, na-invite, naparinggan, na-chat, na-text ninyo, then, as the Holy Spirit moves, they will get to know our Lord Jesus. Yan po ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Pero alam niyo po, sa lahat ng bagay, basahin ko po muna sa inyo ang Mateo 22:36. Ito yung tinatanong sa Panginoon, ang mahalagang utos. Ang sabi, Guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ang sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay. Having that in mind, na nandiyan yan sa puso natin,
na ibinilin, sinabi ng Diyos sa atin. Love God, love others as you love yourself. Ito po ngayon. Maaring nahihiya ka na magpahayag ng Ebanghelyo. Nahihiya kang mag-share. Maaring kakaunti ang iyong alam. Maaring inaalala mo kung anong iniisip nila sa iyo pag ginagawa mo ito. Pero alam niyo po, ang lahat ng yan, all of those, ay dahilan lamang natin. Sa dulo niyan, kapatid, it all boils down to this. Kulang tayo sa pagmamahal sa ating kapwa. Kulang. Sabi, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Here you are. Tinanggap mo si Kristo. You're assured of heaven. Meron kang everlasting life. Napayapa ka araw-araw. Walang nakakatinag sa iyo. May kapangyarihan ka sa iyong pananalangin mula sa banal na Espiritu. And it is something that you have in you and you enjoy. You enjoy that. Dahil yan ay sa iyo. At ang sabi ng salita ng Diyos sa ating binasa, kung paano mong pinahalagaan, kung paano mo minamahal ang sarili mo, dapat ganun din ang pag-ibig mo sa kapwa mo. As you desire to have these things and enjoy these things in your life, kailangan po yan ay ninanais din natin para kay ate, para kay tito, kay kuya, kay boss, sa kaibigan natin. Marami po tayong pwedeng idahilan, but truth is, we do not love enough. Nawala na ang pandama na gusto ko mayroon din siya nito. Gusto ko maranasan din niya ito. Gusto ko nakikita ko siyang umakyat dyan sa hagdan. Gusto ko nakakasalubong ko siya sa hallway ng CMI. Gusto ko makapiling namin siya ditong sumasamba sa ating Diyos. Amen. Yes, that's the desire that we should have in our hearts. Pabalikan ko po ang pangalawang pamagat na sinabi ko kanina. I said, we reserve 2 seats for you. Pag meron pong invitation sa kasal, minsan, nakasulat doon, we reserve 2 seats for you. Ayan. Kaya po ginagawa yan ngayon, kasi po, ang mga Pilipino, pag inimbita mo yan sa kasal, pag dumating, isang saraw ang dala niyang bisita sa inyo. Kaya ginagawa ngayon, nilimit na yan, we reserve 2. Yung pong number 2 nga, dinalakihan pang gano'n. We reserve 2 seats for you. Well, alam niyo po ba, hindi lang tayo ang inaasahan ng Diyos na dumadalo sa CMI. Hindi lang tayo. Of course, natutuwa ang Diyos, nandito tayo. Pero marami pa siyang ini-expect. Alalahanin po natin na every time papunta tayo sa church, remember this night. Jesus reserved 2 seats for you. At yan ang hihintay ng ating Panginoon hanggang sa mapuno yung extra na seat sa bisitang iyong makakasama, madadala sa pagdalo mo sa gawain. Dahil, for one reason alone, bakit ako magsasama? Bakit ako mag-share? Dahil mahal ko si Jesus at mahal ko ang aking kapwa. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa napakalaking biyayang tinanggap ng bawat isa sa amin. Na sa aming pagtanggap sa inyo, Lord, forgiveness, your blessings, your protection, and assurance of heaven, Lord, ang meron kami. Ama, salamat po sa inyong paghandog ng inyong bugtong na anak para sa amin. But remind us always, hindi lang po yan ginawa ng aming Panginoong Jesus para sa akin or para sa atin. Ginawa rin niya ng Diyos para sa ating kapamilya, kaibigan, kakilala. That they might all enjoy sagana at mayaman ng pagpapatawad ng ating Panginoon. At yan ay sapat para sa marami po sa atin. Lord, turuan niyo po kami na palagi ang maging nasa puso namin
pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa aming buhay. Nawa ang aming buhay na patotoo ay makitaan ng kabutihan at masilayan sila ng liwanag, O Diyos, na nagagaling sa aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.